So what's up guys, and welcome back sa ating channel. So for today's video guys, magbibigay tayo ng sukat dito sa ginawa nating box. Bali ito yung dual 12 speaker box. Yan, full range type mga guys. Yan, naka-dual yung speaker tsaka isang tweeter. So shout out kay boss John Abrinica from Karkar Cebu, yung nagpagawa nito. So maraming salamat boss sa tiwala. So ito guys, magbibigay tayo ng sukat para naman may idea po kayo kung ano yung mga sukat itong klase na box design. Yan. So yung paggawa nito guys, nasa previous video natin. Check nyo lang guys yung proseso sa pagbuo nito. So yan lang guys, simulan na natin. Let's go. So ito po guys yung gawa natin na dual 12 speaker box. Yan, goods po ito pang indoor, syempre outdoor, pwede na to. So pwede kayo magagamit dito ng instrumental at saka subwoofer speaker. Yan, so all purpose yung gamit ito. Yung marine na mga gamit natin dito guys ay dalawang Plego. May matitira na kalahati na marine sa ganitong box. So isang Plego at kalahati yung mga gamit dito sa dalawang box mga guys kapag ito yung sukat na gagamitin natin. So bago natin simulan guys, shoutout nga pala sa mga viewers natin, mga subscribers, followers, mga suporta sa atin. So yung gamit natin na marine is 3-port. Maganda 3-port gamitin mga guys para hindi po siya mag-vibrate sa loob. Kapag 1/2 parang alanganin po siya. So kailangan 3-port. Ito guys, yung gagamitin na sukat natin ngayon is inches. Yung tweeter horn na magagamit natin dyan, susukatin ko muna guys. So bali ito yung tweeter horn na dinala dito ni bossing. So sukat nito guys ay 5 inches by 13.5 inches. Yan siya guys yung tweeter horn na magagamit natin dito. So yung lapad nito guys ay nasa 15.5 inches. Yan, 15.5 inches. Yung lapad niya dito ay 16 3/4. Ayan guys, yung pinaka height naman niya, lagay natin sa 33 1/2 mga guys. Yung height niya 33 inches and 1/2. Pero yung cuttings natin dito sa loob, itong cutting sa loob tsaka itong sa likuran ay pareho lang. So meron akong cuttings dito na 14 inches. Yung loob niya 14 inches. Tapos yung taas niya kapag mag-cut tayo, yan, nasa 32 inches ito guys. Yan, ito yung pinaka-cutting natin sa loob. 14 inches by 32 inches. Yung cutting sa loob. Ayan. Tapos hatiin lang natin guys, pinaka-center itong tweeter. Yan. Pero depende na sa atin guys kung gusto nyo sa taas yung tweeter or sa gitna, okay lang. Kasi yung gusto ni customer is sa gitna yung kanyang pinaka-tweeter. Yan, para kahit ipahiga, pinatayo yung paglagay ay maganda pa rin tingnan. Yan. Compare sa yung tweeter na sa taas, yung posisyon niya is palaging nakatayo. Hindi pangit tingnan kapag nakahiga. So ito, kapag nasa gitna yung tweeter horn, is double purpose, pwede pahiga tsaka patayo yung kanyang posisyon. Yan, so nag center tayo dito. Ito yung pinaka tweeter natin. Yan, so yung butas para sa tweeter horn natin guys ay 4 inches. Yan, 4 inches yung butas lapad niya. Tapos yung lapad ng butas ay 12 inches. Ayan. 4 by 12 inches yung butas ng ating tweeter horn. Ayan. Tapos yung pinaka gap natin dito guys, bago yung speaker dalawa. Yan. Pantay po yan. So meron akong nilagay dito na 3/4 bago yung pinaka speaker. Yan. So ito yung drawing kapag ilalagay na yung ating speaker na 12 inches. Yan. So 3/4 yung gap bago yung speaker, tapos yung allowance natin dito bago magbutas ay 1/2.
So yung pinakabutas natin dito ay 11 inches. Yan. So dito guys, yan, kapag pinagsama dyan, dito sa baba ay 12 inches. Yan yung sukat ng ating pinaka speaker, 12 inches. Yan, galing dyan tungo dito sa baba is 12 inches, pero yung butas is 11 inches mga guys, butas nya para mapasok yung speaker. Tapos bago tayo dito mapunta sa pinaka tweeter, meron ding allowance na 3/4. Ayan. Yan, pantay po yan guys. 3/4 sa taas, 3/4 sa taas, 3/4 din dito sa ilalim. Ayan guys, para pantay yung kanya allowance. Yan. Tapos bago na tayo mag tweeter horn. So pinakita natin guys yung sukat ng ating tweeter horn kanina ay 5 inches yung lapad. Yan. So 5 inches yung pinaka tweeter horn. Yan. Yan guys, tingnan maigi. So 5 inches, pagkatapos 5 inches ay 3/4 naman. Balik sa 3/4 yung allowance bago tayo mag speaker na naman na 12 inches. So 3/4 at saka pinaka speaker na 12 inches. Yan guys, 12 inches. Yung butas same rin, 11 inches. Tapos pagdating dito sa ilalim guys, 3/4 din yung kaniyang pinaka allowance. Ayan guys, 3/4. So pantay yung mga gap natin. So kailangan meron kayong center nito guys para hindi kayo malito pag kakat. So ito 14 inches to, hatiin nyo sa 7. Yan, meron tayong guhit dyan, 7, pinakagitna nya. Yan yung guide ninyo. Yan, yan 7 yung gitna. Tapos yung dito depende na yung matitira dito, around 1 inch. Yan, 1 inch yung pinakagilid na matitira kasi 14 inches yung cut natin, tapos yung speaker 12 inches. So yung matitira kada gilid is 1 inch na lang mga guys. Yan. So ngayon yung cut naman natin dito sa pinakagilid, yan guys, yan, lahat po yan ay pantay po yung pagkat natin dyan. So nagsukat ako niyan ng 3 inches. Yan guys, 3 inches. Tapos yung dito naman ay 3 inches din. Bago nyo ikat pa ganon, i-drawing nyo, tapos tanggalin yung titira dito. Yan, 3 inches, 3 inches bago tanggalin yung dito guys, para mag triangle yung kaniyang output. Yan, 3 inches, 3 inches. Yan. So naglagay ako dito ng ganito. Yan, gap. So meron ako nilagay dito na gap na yan, 2 inches and 3/4 yung gap. Ayan guys. So 2 inches and 3/4 yung gap. Pinako yan. Yan, nandito yung pako, labas. So yan yung output niya, kada gilid merong gap 2 inches and 3/4. Ayan. Tapos yung dito guys sa siding, meron akong nilagay na gap para pag nilagyan ng speaker, yan, so hindi ma-damage yung speaker. Pininin to malagyan ng screen dito. Pwede rin yung round screen, pwede kayo maglagay ng round screen kasi meron to allowance. So allowance ko dito guys ay 3/4. Yan, 3/4 yung gap bago ko kinabit itong pinaka speaker board. So same nyo guys, every side 3/4 po yan. Yan, pantay po yan. Kailangan nakaguhit yan guys, bago meron kayong guhit dito sa loob bago nyo ikabit itong pinaka speaker board para pantay po siya. Pwede rin yung gamitin nyo pag kabit yung 3/4 naman rin din, ihaklap nyo dito guys para pantay. Ayan. Tapos dito sa loob meron akong nilagay na division ito.
para supporter dito sa likuran. Yan. Supporter to sa likuran. So merong lapad yan na 5 inches yung lapad. Tapos yung sa loob, sukatin nyo lang guys kung anong sukat yung magkasya. Ayan. So around 14 and 1/2. Yan. Tapos yung pinaka-speak on natin sa likuran ay nasa gitna. Yan. Pero depende na sa inyo guys kung saan nyo ilalagay yung speak on or direct na speaker wire. Ayan. So overall guys, yan yung sukat. Check natin ulit. 15 inches and 1/2 by 16 and 3/4. And yung height naman niya ay nasa 33 and 1/2 inches. Yan guys. So madali lang to gawin. Meron akong tutorial niyan sa paggawa step by step. Yan. So itong klase na box pwede nito gawing pang bahay, pang karaoke, video ke. Pwede nyo to gamitin pang mid-high. So ito ni Bossing gamitin niya to pang mid-high. Kasi meron na siyang MCB box. Ito yung gamitin niya pang mid-high, full range, dual full range. Ayan. So overall guys, napakita na natin yung sukat. Pati na yung pinaka tweeter horn niya para hindi kayo malito. Ayan. So pwede nyo lang lagyan sa loob ng foam para medyo smooth yung tunog. Ayan. Pero sa akin guys, hindi ko nalagyan kasi pang mid-high lang naman to ni Bossing. Ayan. So kailanman walang foam sa loob. So yan lang guys yung video natin ngayon. Sana meron tayong konting natutunan or kaalaman sa video natin ngayon guys. So ilang guys, abangan nyo guys yung pinaka sound check natin dito. Papakita natin rin yung speaker na kakabit dito. Yung speaker na dinala dito ni Bossing. So yan lang guys. Maraming salamat. Tsaka see you in my next video. God bless. So, ingat tayong lahat guys.